kinsa nga Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko sa 33 AD. Encyclopedia Britannica 332. Matod pa, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Ano sa natukod? 1099. So tama nga si Kristo wala magtukod sa simbahang Katoliko. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang unang Juan 4.1. Ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsinitaw ng mga bulahang propeta sa sanlibutan. Klarong-klaro po sa ating nabasa, kailangan talagang subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Kung tama ba ang kanilang sinasabi? Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong isang evangelist ng Seventh-day Adventist Church na papangalanan na natin. Yung pangalan niya, ayon sa ating nakalap na impormasyon, ay si Israel Villaver na ito ay kakalipat ng SDA Local Church. Ayan. So susuriin natin siya sa ating episode ngayon kung anong bintang niya laban sa Iglesia Katolika. Ito, panoorin natin mga kapatid. Ang simbahang Katoliko nagpamatuod nga si Kristo namatay 30 Anno Domini. Sadyang namatay si Kristo 30 Anno Domini, mga kaigsunan. Sumala pa sa buhat 1 versikulo 4, si Kristo human namatay 40 days lang. Dinhi sa yuta niyatong tuig 30 Anno Domini, 40 days lang pagkahuman mikayab sa langit. So kinsa nga Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko sa 33 AD. Encyclopedia Britannica 332. Matod pa, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Ano sa natukod? 1099. So tama nga si Kristo wala magtukod sa simbahang Katoliko. Aba! Grabe naman itong mga sinasabi niya, mga kababayan. Ayon sa kanya, hindi raw si Kristo ang nagtatag o nagtayo ng Iglesia Katolika at itinayo lang daw ito noong 1099 at nagbasa pa ng referensya. Aba, grabe naman itong kanyang mga sinasabi. Tanong, totoo ba ang kanyang mga sinasabi? Susuriin natin kung tama ang kanyang sinasabing the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099 daw. Aba, sige nga, tignan nga natin. Hanapin natin yung kanyang binasa. Para kayo din, mga kapatid na nanonood ngayon, pwede nyo rin i-search ito sa internet kasi yung binasa niyang aklat, makikita mo rin sa online copy sa www.britannica.com dito sa article na Jerusalem, Middle East. Ito, ipapakita natin yung kanyang binasa. Nakikita nyo sa screen, mga kapatid, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Aba,
titignan natin kung tama yung kanyang unawa dito. Eto, mga kapatid. Hindi niya binasa o sadya niyang iniwasan. May karugtong, mga kapatid. Ayon dito, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099 during the First Crusade. Aba, ibig sabihin, Roman Catholic Church sa First Crusade pala ang tinutukoy sa binasa niya, mga kababayan. Yung First Crusade, kung di ako nagkakamali, inagaw ng mga Katoliko sa pamamagitan ng crusade ang Church of the Holy Sepulchre mula sa kamay ng mga Muslim noong 1099. At nung nabawi nila ito po yung tinatawag nating Siege of Jerusalem, mga kababayan. Tanong, before ng Siege of Jerusalem at First Crusade, wala pang Iglesia Katolika? Paano nabawi ng Iglesia Katolika ang Church of the Holy Sepulchre mula sa mga Muslim noong 1099 kung noong 1099 lang natayo ang Iglesia Katolika? Isipin ngang mabuti. Nako, itong analysis talaga ng SDA evangelist na ito. Nako, kawawa naman. Tanong, totoo ba na noong 1099 lang itinayo ang Iglesia Katolika? Susuriin natin yan, mga kababayan, kung kailan itinayo ang Iglesia Katolika. Kung babasahin ang Biblia, pinahihintulutan tayo ng banal na kasulatan na gumamit ng aklat kasaysayan at mababasa natin yan sa Job 8:8 ng The Living Bible. Ganito ang ating mababasa. Read the history books and see. Hindi na tayo dapat lumayo pa. Gagamitin natin yung kanyang binasa din. The New Encyclopedia Britannica Volume 10, 15th edition. Isinulat noong 1991. Sa page 149, ganito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church, characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Napakaklaro naman na nakalagay dito, mga kababayan. Ibig sabihin, noong nabubuhay pa ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo, ay may Iglesia Katolika na, mga kababayan. Isa pang patunay. O baka sasabihin nila, isang patunay lang yung ipinakita mo, kaburnok. O eto pa, babasahin natin ang Compton's Encyclopedia, Volume Q to R, page 285. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Roman Catholicism, ang pinakamalaki sa mga denominasyong Kristiyano ay ang Iglesia Katolika Romana. Bilang isang institusyon, ito ay eksistido na mula pa noong 1st century AD. Klarong-klaro talaga, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po noong 1099 itinayo ang Iglesia Katolika. Kaya itong sinasabi, mga kababayan, ng SDA Local Church Evangelist, mga kapatid, na si Israel Villaver. Encyclopedia Britannica 332. Matod pa, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Ano sa natukod? 1099. So tama nga si Kristo wala magtukod sa simbahang Katoliko. Nako, kasinungalingan yan, kaya busted yan, mali yan. Nako, talaga naman, oo. Tanong, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika, mga kababayan? Babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholic Church, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem. Noon pang 2,000 taon ang nakalipas. Mga 120 tao ang nagtipon doon. Sila ay mga tagasunod ni Jesucristo at sila ay naghihintay sa pagdating ng banal na Espiritu Santo na kanyang ipinangako na ipapadala niya mula sa langit. Ang araw na kailan pumarito ang banal na Espiritu ay ikinokonsidera na kaarawan ng Iglesia. Ang simbahan ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus.
na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang estruktura na kanyang itinatag. Klarong-klaro mga kababayan, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika mga kababayan. At ayon sa Biblia, kung hindi ang Panginoon ang nagtayo, walang kabuluhan po yan mga kababayan. O diba? Ngayon, ang susunod na tanong mga kapatid, hanggang ngayon ba existido pa rin ang Iglesia Katolika? Kasi sabi ng iba, natalikod daw, natalikod. Gagamit muli tayo ng aklat kasaysayan. Babasahin natin ang aklat na Standard Encyclopedia, page 776 na isinulat pa yon noong 1896. Ganito po ang ating mababasa. Ang kasaysayan nito kasama ang Pastoral Commission na ibinibigay pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo kay Apostol San Pedro na noong mga taong 67 ay tinatakan ang kaniyang mga apostolikong gawain sa pamamagitan ng pagkamartir sa lungsod ng Roma, kung saan ang kaganapan ay nakalakip sa kanyang katungkulan sa see na iyon. Mula noon hanggang sa Reformasyon, ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Klarong-klaro talaga mga kababayan, ibig sabihin, wala pong naganap na pagtalikod sa Iglesia Katolika. At ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ay siyang kasaysayan ng Kristyanismo, mga kapatid. Yan po ang ating patunay na talagang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Ano masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. 4 na taon na tayong patuloy na nagtatanggol sa Iglesia Katolika at sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters. Nako, talagang palpak talaga itong SDA evangelist na si Israel Villaver ng SDA Local Church. Naku, kasinungalingan na naman yan ha. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am